Dumating na sa Pilipinas ang isang oil tanker na may kargang 100,000 or 100,000 tons ng Russian oil na binili ng pamahalaan. Alam niyo ba na pagkatapos ng 5 mahabang taon ay muli nating nakasama ang bansang Russia pagdating sa usapin ng langis? Marami sa atin ang nagulat ng mabalitaan na may dambuhalang barko na dumaong sa Bataan, dala ang mahigit 100,000 tonelada ng krudo. Noong taong 2021 pa huling nagkaroon ng ganitong transaksyon, kaya naman malaking balita ito para sa ating ekonomiya. Sa gitna ng nagtataas ang presyo ng bilihin at petrolyo sa buong mundo, ay tila gumagawa ng paraan ang ating pamahalaan para makahanap ng ibang mapagkukunan ng enerhiya. Ang Russia, na isa sa pinakamalaking producer ng langis sa buong mundo, ay nagbukas muli ng pinto para sa Pilipinas. Pero bakit nga ba ngayon lang ito naulit? At ano nga ba ang kapalit ng tulong na ito sa gitna ng matinding krisis sa enerhiya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Sa totoo lang ay hindi madali ang sitwasyon ng mundo ngayon dahil sa mga gulo na nangyayari sa Middle East, lalo na sa tinatawag nating Strait of Hormuz. Dahil dito ay nagkakaroon ng malaking problema sa daloy ng supply ng langis na nakakaapekto sa bawat Pilipino. Kapag nagkaroon ng aberya sa lugar na iyon, ay asahan nating lahat na biglang tatalon ang presyo ng gasolina sa mga istasyon na malapit sa inyo. Kaya naman ang pagdating ng ISPO, blend crude oil mula sa Kosmino Port ng Russia, ay isang napakalaking balita dahil nagsisilbi itong alternatibo para sa atin. Ito ay diskarte ng ating gobyerno para masiguro na hindi tayo mawawalan ng reserba kahit magkaroon pa ng problema sa ibang panig ng mundo. Ang langis na ito ay mahalaga para sa ating mga planta ng kuryente at para na rin sa transportasyon na bumubuhay sa ating bansa araw-araw. Dahil sa seryosong banta sa ating supply ng enerhiya, ay nagdeklara na rin ang ating Pangulo ng National Energy Emergency. Mahalagang linawin natin na ang deklarasyong ito ay hindi nangangahulugan na may kaguluhan o kakulangan sa pagkain sa ating mga kalsada. Ang layunin lang nito ay para mas mapabilis ang pagkilos ng ating mga opisyal mula sa pambansang pamahalaan hanggang sa mga lokal na unit. Sa ilalim ng emergency na ito ay mas madaling maaprubahan ang mga dokumento at mas mabilis na maipapamahagi ang supply ng langis kung saan ito pinakakailangan. Ito ang paraan ng gobyerno para putulin ang mahabang proseso o ang tinatawag nating red tape na madalas nagpapabagal sa serbisyo publiko. Dito natin mapapansin kung gaano kahalaga na ang mga namumuno sa atin ay may malawak na koneksyon at matalinong diskarte. Hindi biro ang makipag-usap sa isang makapangyarihang bansa tulad ng Russia, lalo na kung titingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon ng politika sa buong mundo. Kailangan ng sapat na lakas ng loob at talino para makumbinsi ang mga supplier na magpadala muli ng langis sa ating bansa pagkatapos ng kalahating dekada. Kung ang mga opisyal natin ay hindi marunong makipag-ugnayan sa ibang bansa, ay baka matagal na tayong nakaranas ng malawakang brownout o pagtigil ng mga sasakyan sa kalsada. Nakasalalay ang ating kinabukasan sa kung paano nila itataguyod ang interes ng Pilipinas habang pinapanatili ang magandang relasyon sa ating mga karatig bansa. Isipin niyo kung ano ang mangyayari sa atin kung mananatili lang tayong nakadepende sa iisang direksyon habang ang buong mundo ay nagkakagulo na. Ang malaking hamon kasi sa atin ngayon ay ang katotohanan na halos lahat ng ating supply ay nanggagaling sa Middle East. Dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika sa bahagi ng Strait of Hormuz, ay nanganib ang daloy ng langis na bumubuhay sa ating mga sasakyan at kuryente. Kapag ang linyang ito ay tuluyang naharang ay tiyak na mapag-iiwanan ang Pilipinas kung wala tayong ibang plano. Dito natin makikita na ang pakikipag-ugnayan natin sa Russia ay hindi lang basta pagbili ng krudo, kundi isang paraan para hindi tayo maging biktima ng sitwasyon na wala naman tayong kontrol. Ang isa pang masakit na katotohanan na dapat nating malaman ay ang kawalan ng sariling oil reserve ng ating gobyerno. Sa ibang malalaking bansa ay mayroon silang malalaking imbakan ng langis na sapat para sa maraming buwan,
pero tayo ay nakadepende lang sa kung ano ang hawak ng mga pribadong kumpanya. Dati ay hawak ng pamahalaan ang mga malalaking pasilidad tulad ng Petron, pero ngayon ay puro pribadong sektor na ang nagpapatakbo ng merkado. Dahil dito ay limitado ang kapangyarihan ng gobyerno na pigilan ang pagtaas ng presyo sa mga gasolinahan. Kahit gustuhin man ng ating mga opisyal na kontrolin ang presyo, ay madalas silang mauwi sa pag-iimbestiga na lamang habang ang mga mamamayan ay hirap na sa bayarin. Dahil sa bigat ng problemang ito ay lumalabas na ngayon ang mga radikal na mungkahi mula sa ating mga mambabatas. May mga suhestyon na baka panahon na para bawiin o i-take over ng gobyerno ang mga gasolinahan, lalo na ngayong nasa ilalim tayo ng National Energy Emergency. Ang ideya rito ay para magkaroon ng direktang kontrol ang pamahalaan sa presyo at hindi tayo laging sumasabay sa bugso ng pandaigdigang merkado. Isinusulong din ang pagkakaroon ng price freeze hindi lang sa petrolyo, kundi pati na rin sa mga pangunahing pagkain at bilihin para maprotektahan ang bulsa ng bawat pamilya. Napakahalaga nito dahil kapag tumaas ang presyo ng krudo ay siguradong susunod na tataas ang presyo ng bigas, gulay at iba pang pangangailangan sa palengke. Ang tanong ng nakakarami ay, kaya ba talaga ng ating gobyerno na hawakan muli ang ganito kalaking industriya o mas lalo lang itong magkakagulo? Sinabi na ni Secretary Sharon Garin na tinitingnan na nila ang lahat ng opsyon at kasama na doon ang mas malalim na pakikipagtulungan sa Russia kahit na malayo ang pinanggagalingan ng supply na ito. Sanay tayo na sa Asia lang kumukuha ng langis, pero dahil sa krisis ay kailangan nating lumayo ng tingin para lang masiguro na may mailalagay tayong gas sa ating mga sasakyan bukas. Ito ang bunga ng mga nakaraang administrasyon na hindi nakapaghanda ng sapat na imbakan para sa mga ganitong panahon ng kagipitan. Hindi lang basta usapin ng supply ang kinakaharap natin ngayon kundi isang seryosong babala na baka umabot sa 100 at 50 piso ang kada litro ng diesel sa mga susunod na linggo. Isipin niyo na lang kung paano magbabago ang buhay nating lahat kapag nangyari ito, lalo na kung hindi agad huhupa ang tensyon sa Gulf region. Dahil sa takot na ito, ay muling uminit ang panawagan na dapat ay may direktang kontrol ang ating gobyerno sa mga kumpanya ng langis sa bansa. Kung mapapansin nyo sa mga kalsada ngayon, ay kanya-kanya ng presyo ang mga gasolinahan dahil puro pribadong sektor ang may hawak sa kanila. May makikita kayong mura sa isang kanto, pero pagdating sa kabilang kalsada, ay biglang tatalon ang presyo ng napakataas. Dito pumapasok ang malaking panghihinayang ng marami sa atin kung bakit nga ba hinayaan na mawala sa kamay ng gobyerno ang mga malalaking pasilidad tulad ng Petron. Noong araw na hawak pa ng pamahalaan ang mga ito, ay mayroon tayong sandigan o tinatawag na mother company na pwedeng magdikta ng mas makatarungang presyo para sa lahat. Ngayon dahil wala tayong sariling oil company, ay nagmumukhang sunod-sunuran na lang tayo sa kung ano ang gustong kitain ng mga dambuhalang negosyante. Ang masaklap pa nito ay wala rin tayong sariling malaking storage facility kung saan sana natin inilalagay ang ating mga reserba para sa panahon ng giyera o matinding krisis sa ekonomiya. Nakakalungkot isipin na tila ngayon lang nagkakaroon ng mga ganitong plano dahil lang pumutok na ang problema sa harap natin. Kung ang mga naunang administrasyon sana ay nag-isip na mag-imbak ng langis at hindi ibinenta ang ating mga ari-arian, ay baka hindi tayo ganito kataranta sa paghahanap ng tulong sa ibang bansa. Ngayong dumarating na ang supply mula sa Russia, ay nagsisilbi itong aral sa ating lahat na hindi tayo pwedeng laging nakaasa sa swerte o sa kung anong meron sa merkado. Kailangan natin ng matatag na pundasyon kung saan ang gobyerno mismo ang may hawak sa ating enerhiya para hindi tayo basta-basta nagugulangan ng mga mapagsamantalang kumpanya. Sa gitna ng lahat ng ito ay malaking usapin pa rin kung dapat nga bang bawiin ng ating pamahalaan ang control sa mga oil facilities o gumawa na lang ng bagong kumpanya na sila mismo ang magpapatakbo. Ito ba ang magiging susi para sa mas murang gasolina o baka maging mitya lang ito ng mas malaking gulo sa ating ekonomiya? Mahalaga na bawat isa sa atin ay mulat sa mga nangyayaring ito dahil sa huli ay tayo ring mga ordinaryong Pilipino ang bumabalikat sa bawat pisong idinaragdag sa presyo ng langis.
Kayo ba ay pabor na muling hawakan ng ating gobyerno ang mga kumpanya ng langis para magkaroon tayo ng sariling reserba at kontroladong presyo? O tingin nyo ba ay mas makakabuti na hayaan na lang ito sa mga pribadong sektor habang patuloy tayong naghahanap ng mga bagong kaibigang bansa na magsusupply sa atin? Ano ang masasabi nyo sa tulong na ito mula sa Russia sa gitna ng ating kinakaharap na krisis? Ibahagi nyo ang inyong mga opinyon dahil sa usaping ito ay boses nating lahat ang mahalaga para sa kinabukasan ng ating bansa, at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.